So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this Linyada ng Mamay. So at this moment of time, sagot ulit tayo sa napakaraming katanungan na itinatanong sa atin ng ating mga subscriber. Okay? So isa lang palagi hinihiling ko mga kamanok, if ever na nagugustuhan nyo yung mga videos na ginagawa ko, kung sa tingin ninyo, satisfied kayo sa mga sagot na ibinibigay ko po sa bawat katanungan dito, huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, like yung video, at syempre mag-comment ka din dito ng kung ano mang katanungan ang gusto mong itanong sa akin. Kung hindi ko man yan alam, ako ang bahalang maghanap ng katanungan para sa iyo, basta ilagay mo lang yan sa comment section at akong bahala sa iyo. And next video, gagawa ko yan ng video para sa iyo. Alright? So, kung nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like, nakapag-comment, maraming salamat at simulan na po kaagad natin ang ating mga topic and questions na sasagutin ngayong umagang ito. So, ang unang katanungan ay galing kay Mar Sinokbit. Ayan, so gusto ko lang magtanong tungkol sa aking mga alaga na may bukol sa lalamunan, idol. Alright? So, pag po yan na may bukol sa lalamunan, hindi ko man yun nakikita pa, pero possible, kalimitan, ang nagiging reason dyan is respiratory disease. Okay, yan yung mga sipon na napapabayaan, hindi ka agad nagagamot, hindi ka agad natin na nabibigyan ng antibiotic. Kaya mga kamanok, kapag po kayo ay may mga alaga na tumamlay, okay, tingnan nyo kaagad kung ano yung problema. Baka kasi mamaya may sipon, tapos biglang mawawala yung sipon kahit wala kang ibinibigay ng antibiotic, minsan nagkakahalak. Okay? So, minsan po kasi may bumubukol din po dahil sa ganyan, sa mga sipon na hindi na nagagamot, sa ibang part tumutubo, especially sa lalamunan. Okay? Makikita nyo, medyo pagaya yung kanilang lalamunan na ganito, hindi siya yung fit, parang medyo makapal nga yung ganito, ayaw kumain ng manok, ayaw kumain ng sisiw, ayaw ding uminom, matamlay. So, anong dapat gawin? So, antibiotic po yan, dire-diretso, 5 to 7 days ang dapat mong gawin. Okay? So, next question, galing kay Nancy Urbina. Ayan, so ang tanong ni Nancy is, so yan rin po ang gusto kong itanong sa kanya. Boss, kasi pinainom ko ang manok ko ngayon ng bee pollen. Okay, medyo inaantok siya. Ano ba ang dapat gawin at ilang araw dapat bago ito ibigay? Actually mga kamanok, pag mga vitamina pong ganyan, kailangan po 4 to 3 days bago po kayo umalis o may puntahan, saka po yan ibinibigay. Hindi po sa mismong araw kung kailan kayo aalis, doon nyo po ibibigay. Hindi po ganoon kasi possible nga po magkaroon ng reaction sa katawan nila yung ibibigay ninyong suplemento. Possible, yun nga po, mahilo sila or possible ma-stress po sila. Okay, mas maganda kung makakalipas yung ilang araw. Okay, bago nyo po sila bigyan. Sabi ko nga, 4 or 3 days bago kayo umalis, saka nyo po bigyan. Para sa ganon, yung vitamins na inyong ibibigay, talagang effective po sa kanya para mas maging malusog, mas maging healthy. Hindi yung kung mismong araw na to, saka mo bibigyan. Okay lang sana kung mga food supplement na talaga nakakatulong sa digestion ng manok, walang problema doon. Pero kung halimbawang vitamina talaga na dapat kailangan ng ilang araw, okay, na interval bago nyo bigyan, hindi po pwedeng sa mismong araw na yon doon ka magbibigay. Okay, para sigurado tayo, 3 or 4 days bago kayo umalis ng bahay, saka nyo palang bigyan. Right? So kasi, si bee pollen po kasi, gaya nung sabi dito, anti-stress po yan. Yan po ay mayroong pulot. Okay, may contain po yan ng honey na galing sa mga bubuyog. Siyempre, di ba? Yan ay sabihin nating sugar. Sugar po yan. Po, pwede po siyang makatulong para makapagbigay ng extra energy. Pero pag nasobrahan nga po, possible, maaari ang mag-stored sa kanyang sistema at gawing taba or gawing glucose. At pag hindi ka agad nagamit, makakatulog yung manok. Or parang sabihin na nating magiging kapoy yung manok. Hindi siya yung gising, lagi lang siyang gustong magpahinga or matulog kapag kaganon. Kaya to be sure or to be safe,
3 to 4 days bago kayo umalis ng bahay, saka nyo po bigyan. Para po sigurado tayo na yung vitamina effective po talaga sa sistema ng manok. Okay? Baka kasi kailangan pa ng ilang araw bago pa maging effective yung supplements na yun sa sistema ng manok. To be sure lang, 3 to 4 days bago kayo umalis, magbigay na po kayo kaagad. Alright? So next question. Galing kay Manok Diaries. Recharge naman boss, paano gamitin? So medyo mahaba-haba to. Okay, itong topic na to about kay recharge. So next video na lang or gagawa ako ng separate video nito idol para sa inyo. Medyo mahaba-haba, hindi nito kaya ang 10 minutes. Mahaba to masyado. Okay, so pasensya na ano. So make a shout out kay Hernan Ganaan. Ayan, so good morning mamay, good morning din po. So galing kay Richard Suway Baguio. Oo nga idol, ano ang sikreto para hindi mapanis ang Jackie Oats? Nakailang ferment ako, idol, ganun pa rin. Actually, yung naaamoy po ninyong fermented Jackie Oats, sadya pong ganun Sadya pong ganun yung amoy niya. Parang panis, pero hindi po siya panis. Tingnan niyo po itong akin. Ayan o, kukunti na yung tubig. Wala na rin halos na grains or oats. Dahil nga po, matagal na po natin itong ginagamit. Ito pong hawak ko, almost 3 months na po, mahigit. Okay? Kukunti na, 2 kilo po ito, isang puno po dito. Then, nung maubos na ganito, inabot po siya ng 3 months. Mahigit. Pero, hindi po ito napanis. Ganun lang po talaga yung amoy. Basta, make sure nyo lang na yung grains, yung oats, is golden yellow pa rin. Huwag nyo isipin yung amoy. Yung iba, naglalagay ng asukal, naglalagay ng suka para mabawasan yung amoy. Pero para sa akin, hindi ko po recommend. Pwede naman, pero hindi ko recommend na maglagay kayo ng asukal. Kasi ang asukal po, yan po ay source of sugar. At ang sugar, mga kamanok, pag hindi po masyadong nagagamit ng katawan ng manok, nagiging taba po yan. Nagiging stored fats po yan, nagiging sapola. Kaya hanggat maaari, kailangan fiber, amino acid, natural vitamin B12, enzyme, calcium lang po ang makuha ng inyong mga alaga. Okay? So, hindi yung excess sugar na kapag nagtagal sa katawan, nagiging sapola. Kaya hindi ko recommend na magbigay kayo o maghalo kayo ng suka or molasses or sugar. Pwede yan. Sa mga newbie pa lamang na hindi pa kabisado yung amoy, babahuan kayo, pwede kayo maghalo. Pero next babad, wag na po. Right? So, next question, hanap pa tayo. Sana po mga kamanok, nabibigyan ko po ng malinaw na paliwanag. Ano po? So, next question. Galing kay Marito Ligwid. Ayan. So, good evening, boss. Ano ang gamot sa paos na manok? Wala na siyang boses. Actually, halak po yan. Pag po nagkahalak ang manok, yung parang nagka-problema sa kanyang ganito, masyado na po siyang nagtagal sa sipon. Kasi yung sipon, pag nawala, pumupunta po siya dito, bumababa, nagiging halak. Kaya naririnig ninyo, may sounds na lumalabas pag siya ay hinihingal sa kanyang dibdib o sa kanyang likuran. So, halak po yon. Anong dapat gawin? So, make sure mga kamanok, pag may halak, linisin nyo po yung pinaka-Adam's apple ng manok, yung lalamunan, yung ilong. Kasi yan po yung airway ng hangin, hindi po makalabas ng maayos, kaya po hinihingal yung manok. Nahirapan siyang kumain, makikita ninyo pag kumakain, umiinom, lumalagok ng tubig, lumulunok ng pagkain, nangingitim po yung mukha. Dahil barado na po yung airways sa ilong at nahirap na rin po siyang huminga. Kaya po yung airflow palabas at pasok, hindi po kaagad lumabas. Pag hindi po lumabas, yung vacuum ng hangin sa loob ay nawawala. Okay, yung exit at yung entrance ng hangin sa loob ng sistema ng manok nawawala. Kaya po, ang tendency, nahirapan pong huminga yung manok, nangingitim po yung mukha, nangingitim po yung ulo ng manok. So, anong dapat gawin? Sabi ko nga, i-declag nyo po yung ilong. Kailangan malinis po yan para pag huminga siya, walang sabit. Tsaka yung lalamunan, mga kamanok, meron po diyang malapot na laway. Kailangan po yung linisin. Yung po yung may butas, lilinisin po yun ng cotton buds na merong Bactidol para po ma-disinfect din po yung loob. Kasi may bacterias din po yun sa loob. Kaya po talagang pabalik-balik yung bakterya. Kailangan maalis po yun. So ngayon, kung kinakailangan araw-araw pabalik-balik at hindi nawawala yung sounds, yung whistle sa dibdib at sa likod, kailangan araw-araw. Pero once naman po na maalis ninyong malapot na laway, doon po kasi nagkakaroon ng whistle Yung po yung tumutunog pag humihinga yung manok. Okay, doon po nagkakaroon ng
pag-whistle. Nililinis po yun yung Adam's apple. Then bigay po ng antibiotic, pwedeng until for 5 to 7 days. Pwede rin try fast, tigkalahati, umaga at hapon. Kailangan walang kain. Alright? So, next and last question muna tayo. So, ito galing kay Daddy Lou. Ayan, Sir, okay lang po ba na pagsabayin ang Jackie Oats and Aminoflex? Yes, pwede po yan. Kasi magkaiba po sila ng administration. Si Aminoflex is injectable sa intramuscular. Si Jackie Oats naman is panghalo sa pagkain. So, pagkain po yun. Magkaiba po sila, kaya po pwede po sila pagsabayin. Pwede ka magbigay ng Aminoflex ngayon. So mamaya, pakainin mo siya. Walang problema doon. Safe na safe po yan. So mga kamanok, yan lang muna sa ngayon ang ating mga katanungan na sasagutin, and hopefully makatulong po ito sa ating mga subscribers na nagtatanong at sa mga subscribers nating makakapanood neto. Kaya ikaw, ano pang hinihintay mo? Kung may katanungan ka tungkol sa pagmamanok, kung bahala sa iyo. It's either newbie ka, baguhan ka man, matagal ka man, walang problema yon. Lahat kayo welcome dito sa ating munting channel. Kaya ano pang hinihintay niyo mga kamanok? If ever na nag-i-enjoy kayo, nakakakuha kayo ng kaalaman, karunungan, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment sa baba. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.